여러분 안녕하세요. 차례쌤입니다. 만나서 반갑습니다. 딴딴, 딴딴. And welcome back to 50 Lessons with Chella Sen. So today tayo ay nasa lesson 10 na. Nakakasampung lesson na tayo. So guys, if you haven't watched yung first session natin, lesson 1, especially if you are not that accustomed pa sa Korean alphabet, which is what we call Hangul. Diba? So, kailangan mo munang dun mag-umpisa kasi sa mga lessons ko guys, you will never see, wala kang makikita na romanization dito. Since ayoko nga naman sanay kayo na nagre-rely sa romanizations. Since iba yung tunog talaga sa romanization dun sa actual na Hangul letter. That's why I am encouraging you all guys to study Hangul itself. Huwag umasa sa romanization. So, all of our lessons, lagi lang siyang nakasulat sa Hangul. Kapag Hangul yung word, kapag Korean yung word, of course, it is written in Hangul. Wala tayong romanization. Wala kayong makikita sa vlog na ito or sa YouTube channel na ito ng romanization. Okay? And before we proceed to our lesson 10, of course, it's time for our shout-out! Woo! So today's shout out is to Don J. Hortilano. Hortilano. Shout out to you. Shout out to you for always watching Korean with Chelsea. Okay? So I guess we're ready for today's lesson. Therefore, let us start. So today, ang pag-uusapan natin will be about another marking particle. Marking particle na naman. Ang sakit-sakit niyan sa ulo. Huwag kang mag-alala kasi yung marking particle na pag-uusapan natin ngayon ay madali-dali lang siya. Compared dun sa mga previous na napag-aralan nating particles, kagaya ng topic marking particles, and then subject marking particles, E and K, and then object marking particles na RL and UL. Okay, so this time, we will talk about location marking particle. So, location naman yung pag-uusapan natin. So, yaman din lamang na pinag-uusapan natin ng location. Diba? So, ano nga ba yung word for, Korean word for where? Where. So, to say where is odi. 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 Odi means where. Okay, so try natin i-apply dito yung last time na pinag-usapan natin, yung previous lesson natin, which is yung want to, remember? Ano yung ina-attach natin sa verb to say want to do something? Go 싶다, right? Go 싶다. So verb stem first and then go 싶다. So since where yung topic natin, ang madalas na kasamang verb ni where is yung verb na kada. Ba? Kada means to go. To go. So, want to go. So, ka plus go 싶어요. Yan. Ka plus go 싶어요. Tapos, since gusto nating tanongin, where do you want to go? We'll just add the word 어디 here. 어디 가고 싶어요. Sabuhin natin. 어디? Ay, mali. 어디 가고 싶어요. So, 어디 가고 싶어요 means where do you want to go? 네. 어디 가고 싶어요? 어디 가고 싶어요? Where do you want to go?
So, ngayon na alam na natin kung paano magtanong ng where do you want to go, this time naman, sasagutin natin itong tanong na ito. How to say, I want to go there, o kaya naman, I am here, or I am, I want, or I have been there, I went there, ganon. So, anything na location-related sentence, that's what we will study today. So, remember, our word for today is yung OD, where, tapos kailangan natin lagyan ng location marking particles. So, what are the location marking particles? Meron tayong dalawang location markers, and those are and eso. And eso. First, yan, location marker here, Okay, so one ano lang siya, di ba? One syllable lang siya. So, meron siyang dalawang gamit. Una, it is to express where something is, kung nasaan yung isang bagay, kung nasaan siya nag-e-exist, kung nasaan siya naroroon, yan, without any actions. Okay? For example, the marker is on the table. So, ang marker ay nasa table. So, we just express na nasa table siya. Yan. At wala naman siyang ginagawang action doon. So, ewan ko kung bakit sa Korean, tawag dito sa marker ay name pen. Name pen. Siguro dahil sa pangsulat siya ng name, gano'n. So, name pen, naririnig ko to sa mga students kong Koreans. So, yun yung tawag nila sa markers, name pen. So, let's just use that na lang since yun naman yung common sa kanila. So, sabi ko kanina, the marker or itong name pen ay nasa table. So, table or study table, desk, is 책상. 책상. So, ang location natin ay yung 책상, yung table. Tama? So, I can use this particle So, I will say, 책상에. So, 책상 plus 책상에 namepen 있어요. 책상에 namepen 있어요. So, on the table, there is the marker. Nandun yung marker sa table. So, location, di ba yung 책상? Wala siyang ginagawa doon. It's just that nandun lang siya. So, we will use Tapos, pangalawang use niya is to tell yung direction where you are going forward or where you came from. So, for example, I am going to school. I am going to school. School is 학교. Okay? Then, since the location is the school, and I am going there, yun yung direction kung saan ako papunta, I can say, 학교에 가요. I am going to school. So, kung past tense naman, I came from school, diba? So, I can say, 학교에 갔어요. Okay? So, those are the two usages of location marking particle Okay? Now, punta tayo dun sa pangalawang location marker natin, which is yung eso. Okay? So, kanina, sabi natin ay, yung location natin kanina, di ba, yung 책상 sa table. Sa table, ang nandoon ay ang lamesa. Ang table ang nandoon ay ang marker. Yan. So, kung gusto kong lagyan ng action that is something happening on the table, syempre hindi naman literal na nasa ibabaw ng lamesa nangyayari. Kundi I can say, like for example, I am reading on the table. Nagbabasa ako dun sa may table. So, pag sinabi ko nagbabasa ako sa table, hindi naman ibig sabihin na nandun ako sa ibabaw ng table, di ba? Ibig sabihin lang nun, andun yung area where I am reading, di ba? So, I can say, 책상에서 읽어요. 책상에서 읽어요.
So, I am reading on the table or at the table. Nandun ako nagbabasa. Okay? So, basically, dun sa nakita nating dalawa, pag nakita mo si ang madalas na kasama niya ay isoyo, and then kada. Isoyo or opsoyo, pwede, diba? Wala yung something dun sa lugar na yun. Ganun. So, pag nakita mo si ang madalas na kasama niya ay ita, which means exist, diba? To exist. Yan. Or pwede din naman ang madalas niyang kasama ay kada. Kasi nga, direction. Where you are going to. Diba? And then, pangalawa, pag nakita mo si eso, automatic, meron kang makikitang verb. Kasi nga, an action is happening kung nasaan may eso. Location plus eso, automatic merong verb doon. Kasi nga merong eso. And eso is always used lang only kapag merong action na nangyayari. So, let us look at more examples para mas clear. So, let's continue comparing yung gamit ng and then eso. So, I have here two sample sentences. Una, ang nandito ay, nakalagay ay, I am at home. I am at home. Ako ay nasa bahay. Diba? So, paano natin bubuuhin itong sentence na ito? So, we can start with I, which is 저는. So, 저 is I, and then 는 is the topic marking particle. Since I am the topic here, 저는, kaya nandun yung nun sa 저. Okay? And then, next, sabi 집, bahay, di ba? Bahay. So, 집, house, yan. Tapos, since I'm just stating where I exist, where I am now, I will just use 집에, and then, verb sa to exist, di ba? Where I exist right now. So, that is 있어요. So, to say that I am at home, that is just 저는 집에 있어요. 저는 집에 있어요. So, 저는 I, and then 집, house, plus location marking particle and then 있어요. 저는 집에 있어요. Okay? And then, number 2 na sentence natin, I work at home. I work at home. So, sentence number 2, meron na tayong verb. Right? Ano yung verb natin? To work. So, to work is 일하다. Yan, 일하다, to work. So, to make a sentence that I work at home, simulan ulit natin sa I. 저는. Where do you work? Sa home daw. So, 집. Tapos, location, marking particle niya ay eso. Why? Dahil merong verb. Merong action na nangyayari. So, we will use eso. And then, work is 일해요. Present tense. Is 저는 집에서 일해요. So, I work at home. 저는 집에서 일해요. Okay? So, this is the differences nilang dalawa. So, eto na. Paano, madalas, sa nakita ko sa mga Korean learners, especially sa mga students ko, na na-encounter ko madalas is, they're confused kung paano mabubuo yung sentence. Kung paano binubuo yung sentence pattern. Okay? So, paano nga ba mabubuo yung sentence pattern? Kasi pwedeng yung iba, ang nauuna nila ay isoyo, tapos 집, di ba? O kaya naman yung iba parang 저는 일해요, 집에. So, that's not how we do it. Merong pattern na dapat mong tandaan para makabuo ka ng Korean sentence. So, what is that pattern? This is what we call SLOV pattern.
So, ano tong SLOV pattern na to? So, that is subject, location, object, and then verb. Again, subject, location, object, and verb. So, for example, the sentence is, I bought milk in the market. I bought milk in the market. So, sometimes, if yung mga beginner learners, what they tend to do is i-translate yung sentence literally kung paano siya translate sa English. Like, diba, I bought. 저는 사요. 샀어요. Tapos, uyu. 식당에서. So, instead of that, we will follow, ano ba yung bulol ko today? Ayan, we will follow the SLOV pattern. Subject. What is subject? The subject is, sino yung gagawa ng action? The doer of the action in this sentence is I. Diba? I. Ako yung gumawa ng action. So, from to, which means I, diba? So, hindi natin siya pwedeng lagyan ng ga, like toga. Ang gagawin natin ay to will become te, and then plus ga. Now we have tega, and then location. Where's the location here? Market. Market is 시장. And dahil meron bang action na nangyari? So, may action na nangyari, di ba? Merong bought. Sabi niya, bought. So, dahil bumili siya sa market, may action na nangyari, we will add the particle e or eso. eso. Okay. eso. So, 제가 시장에서, and then object. What's the object here? Sino yung receiver ng action na to buy? So, the object yung nag-receive ng action na to buy is yung milk. Siya yung binili, right? So, 제가 시장에서, milk is uyu, and since siya yung receiver ng action, we will add the particle 를. So, 시장에서 우유를, and then last, the verb. What's the verb? Yung to buy, na naka-past tense na. So, to buy is sada, and then past tense niya is sasoyo. So, now, you have the subject, 제가, location, 식당에서, object, 우유를, verb, 샀어요. Now, the sentence is, 제가 식당에서 우유를 샀어요. 제가 식당에서 우유를 샀어요. So, I bought milk in the market. So, this is how you can make the sentence in Korean. So, halimbawa, paano pag yung sentence walang location? And then, therefore, punta ka sa subject, ang kasunod niya na ay verb. Ang kasunod niya na ay object. Tapos, verb. Lagi nasa dulo ang verb. In every Korean sentence na makikita mo, nasa dulo lagi ang verb. Whether it's an action verb, descriptive verb, or adjective, lagi siyang nasa dulo. And then, pwede din naman na ang makita mo ay subject lang tsaka verb. Like, 제가. 제가 is, again, subject for I. Then, verb hada, to do, I did. 했어요. 제가 했어요. I did it. Diba? So, ang composition ng sentence na yun is just, subject and then verb lang. 제가 했어요. I did it. Now, let's look at more examples with e and then eso. I have here a sample conversation between person A and then person B. So, let's see kung paano nila ginamit yung e and then eso. First, person A said, 어디에 있어요? 어디에 있어요? So, 어디, diba, where? 어디에, we attached e as well because we are saying nasaan ka nag-e-exist ngayon. So, 어디에 있어요? 어디에 있어요? And then, ang answer ni B ay 저는 학교에. 학교에. Again, 학교 is school.
So, 학교에 있어요. He answered, 학교에 있어요. I am at school. Literally, I exist at school. Nag-exist ako sa school. Andito ako sa school. So, 학교에 있어요. So, here, sinabi niya lang kung nasaan siya. Kung nasaan siya naroroon, kaya lang yung ginamit natin. But, nagtanong ulit si person A. The question was, 학교에서. So, here, eso na. Eso na yung ginamit niya. Bakit? Because there's a verb. Asan ang verb? So, mo means what? What? Okay, mo. Some Soulers, mga taga-Soul, the way they pronounce it like mo. Mo, pero from other, other dialects, di ba talaga siya mo. So, mo heyo, he, from hada, di ba? Present tense, heyo. So, mo heyo. Meron na tayong action. The action is to do. Doing right now. So, 학교에서 뭐 해요? 학교에서 뭐 해요? What are you doing at school? Ganun yung tanong niya. And person B answered, 학교에서. So here, eso na rin yung sagot niya, di ba? 학교에서 공부해요. 학교에서 공부해요. So, 공부하다 is to study. So, sabi niya, I study at school. Siyempre, ano ba ginagawa mo sa school? Nag-aaral, di ba? Yung iba kasi harot ang ginagawa sa school, di ba? Charot. So, 학교에서 공부해요. So, kung titingnan mo dito sa una, because they are just, or that person is just asking kung nasaan siya nag-exist, nasaan siya ngayon. And then, person B answered, 학교에. So, sabi niya, siya ay nasa school. So, wala namang action na indicated dun sa sentence natin. So, it's just 학교에. And then, the next sentence na, meron na tayong nakitang eso because there's a verb followed. Diba? Meron ng verb na kasunod. So, 학교에서 뭐 해요? 학교에서 뭐 해요? 학교에서 뭐 해요? Now, what are you doing at school? And then, sabi niya, 학교에서 공부해요. 학교에서 공부해요. So, I hope na malinaw na yung differences ng and then eso. So, again, kapag merong action, we added eso. Pag walang action or sa direction kung saan ka papunta, we'll just add Now, it's time for our quiz. Yes, may pa-quiz po tayo ngayon. Kaya kumuha ka na ng notebook mo at ng ballpen mo para maisulat mo ang sagot. So, you will just say kung ang dapat pang-gamitin ay or eso. Ready? Here it is. Ready for our quiz? So, for this one, you will just have to answer kung ang missing location particle ba niya is or eso. Again, dalawa na naman yung choices mo, or eso. So, here it is. Number 1. Sabi niya sa number 1, 도서관. So, 도서관 is library. Sabi niya, 도서관, 도서관 blank. 재미있는 책, interesting books. 많이 있어요. There are many interesting books in the library. So, ang nawawala nating particle is number 2. 도서관. So, ang location natin is 도서관 pa rin, sa library pa rin. 도서관 blank, 책을 빌렸어요. So, this is from the verb 빌리다, which means to borrow. Okay, to borrow. And then, number 3, 식당 blank, 음식이 맛있어요. So, sabi niya, 식당 daw. 식당 is restaurant. Yan. Then, yung mga foods ay masarap sa restaurants. 식당 blank, 음식을 맛있어요. And then, number 4 naman is 식당
blank 먹을 거예요. 식당 blank 먹을 거예요. So that is 먹다, to eat, na nasa future tense. 먹을 거예요. And then number 5, 병원. 병원 is hospital. So 병원 blank 갈 거예요. 갈 거예요. I am going to the hospital. So meron ka na ba answer? So I'll give you like 10 seconds. Enough na ba? Siguro naman habang binabasa ko na to, sumasagot na kayo, di ba? So, 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so let us check. So, sabi niya sa number 1, 도서관 blank. 재미있는 책 많이 있어요. So, there are many interesting books in the library. So, wala namang action, di ba? And then, it's just said, merong isoyo. So, ang clue, pag may nakita mo ng isoyo, automatic, yan. 도서관에 재미있는 책 많이 있어요. And then, pangalawa, 도서관에서 책을 빌렸어요. So, meron siyang action na ginawa. Siya ay humiram ng book. So, I borrowed books in the library. So, we use eso. Okay? Then, number 3, 식당 blank 음식이 맛있어요. So, sa restaurant daw, masasarap ang pagkain. So, 식당에 Okay? Wala namang action. Instead, we have here descriptive verb. Kaya nga yung nakalagay dito. So, 식당에 음식이 맛있어요. Sarap ang pagkain sa restaurant. And then, 4, 식당에서. What's the action? 먹다, to eat. 먹을 거예요. And then, 5, 병원, hospital. Tapos, 갈 거예요. So, kahit ang 갈 거예요 is an action verb na to go, di ba? But the second rule in using is direction, kung saan ka pa punta. So, you can say, 병원에 갈 거예요. 병원에 갈 거예요. So, that's all for today's lesson. So, if the video today was helpful para sa'yo, don't forget to click subscribe at ganun din syempre, i-activate mo din yung notification bell so that you will be updated every time na meron tayong lessons. We have lessons every Mondays and Thursdays at 10 o'clock p.m. So don't miss that. Naka-lesson 10 na tayo today. Again, kung hindi mo pa nababalikan yung previous lessons, naka-link sa description box yung lessons 1 to 9. So you can find them. Okay? So if you have questions, don't PM me personally. Hindi ko po yan mababasa. I will make another video regarding that. Okay? And then, you can contact me dun sa page na lang ng Cello Sem. Doon niyo po ako makikita. And then, if you want to enroll sa one-on-one na online Korean class, you can see din sa description box yung school namin where you can enroll. Okay, so that's all for today. 안녕히 가세요, 여러분. Bye, 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 bye.